Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mag-asawang kapitbahay. Ano, magsasalita ka ba? Kanina pa tayo dito Hindi tayo uusad niyan. Pinagpapawisan ng malapot ang isang lalaking nasa edad 21 habang nakaupo sa isang upuan at lamesa na may nakatapat na aandap-andap na ilaw sa itaas. Nanginginig ang mga labi niya dahil sa nerbiyos. Hindi siya makapagsalita dahil sa matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Palipat-lipat ang tingin niya sa isang pares ng pulis na kasama niya sa silid na yon. Ang lalaki ay may malaking pangangatawan na animoy kanina pa gustong-gustong sakta ng binata dahil hindi niya ito sinasagot. Samantalang ang babae naman ay prenteng nakaupo at nanonood lang sa kanilang dalawa. Ikaw ba ang pumatay kay Dado? Buisit! Napipikon na ako sa iyo Buddy, kalma lang. Masyadong mainit ang ulo mo Lalong hindi magsasalita yan. Tinatakot mo. Paano ako kakalma? Ginagawa niya akong tanga kanina pa Ano bang mahirap sa pagkukwento na katotohanan? Kung hindi ka pumatay, sabihin mo sa amin kung ano yung alam mo. Nanatiling tikom ang binatang si Fred. Mga iling, singhot at pagpahid ng luha lang ang kanyang ginagawa. Dahil sa matinding pagkainis ay isang sampalang pinadapo ng mamang pulis sa lalaki na agad nitong ikinabuhal. Nangudngod ang mukha nito sa sahig dahil hindi nito nagawang itukod ang kanyang mga kamay dahil sa nakaposas. Nanatili siya sa ganoong posisyon ng ilang segundo. Nang makabawi ng lakas at balanse ay dahan-dahan itong bumangon. Itinayo at inayos ng mamang pulis ang natumbang upuan at sinenyasan siyang muling maupo. Tingnan mo, matigas talagang isang to Itinuro ng mamang pulis si Fred sa kasamahan. Baka sa mukha niya ang labis na pagkadismaya at inis dahil isang oras na rin ang nasasayang sa interogasyong yon. Muli niyang kinalampag ang lamesa at pinandilatan ng mata ang kausap. Walang kabuhay-buhay na sinalubong ni Fred ng tingin ng dalawang pulis. Nangingitim ang kanyang mga matang mistulang dinunggol ng maraming beses. Ang kanyang labi patuloy sa panginginig at namamalat na ito dahil sa patuloy niyang pagkagat. Bagamat pinagpapawisan ay nanlalamig ang kanyang mga palad. Mapusyaw rin ang kanyang kulay. Kung hindi ka talaga magsasalita, hindi lang yan ang aabuti mo sa akin. Pikon na ako sa iyo Mainit masyadong ulo mo, buddy. Kung gusto mo ako na lang muna ang kumausap dito. Mainam pa nga. Dahil baka hindi ako makapagtimpi sa taong to O sige na, ako na munang bahala rito. Hintayin mo na lang ako sa labas. Tulad pa rin ba ng dati ang gagawin mo? Depende. Kung magsasabi siya sa akin ng totoo'y magiging okay siya. Pero kung ganyan lang, wala na akong pagpipilian. Dating gawin na lang. Ano? Narinig mo ba yung bata? Kung mananahimik ka lang dyan at makikipagmatigasan sa amin, wala na kami magagawa kundi ang patahimikin ka ng tuluyan. Napamulagat ang lalaki nang marinig ang sinabing yun ng pulis. Etong kasama ko dating magaling na mananahi. Alam mo bang kayang-kaya nitong tahiin ang bibig mo para di ka na makapagsalita tuluyan? Kaya kung ako sa iyo wag na wag mong gagalitin ito. Hinay lang at baka mamaya maniwala yan. O ano, pwede na ba tayo magsimula? Isang marahang pagtango ang isinagot ni Fred. Dahan-dahan namang tinungo ng lalaking pulis ang pinto ng silid na yon. Bago lumabas ay tinapunan pa niya ng masamang tingin ng binata. Pagkatapos ay gumisi ito ng makahulugan. Pabagsak nitong isinara ang pinto. Napailing na lamang ang babaeng pulis habang tinitingnan ang kasama na lumabas ng pinto. Pagkatapos ay inikutan nito si Fred. Pagpasyensyahan mo na, matanda na rin kasi. Sila na lang dalawa ang natira sa silid na yon. Naghahamon ng titiga ng babaeng pulis. Nakasulat sa kanyang uniforme ang apelyidong Baltasar. Ano? Magkukwento ka na ba? Sabi mo na sa akin para magawa ko ng report at maisara na tong kasong to. Kinuha nito sa folder ang isang malinis na papel.
Tumitig ang malamyang mata ni Fred sa papel. Pinagmasdan niya rin kumuha ng itim na ballpen ng pulis. Papel, ballpen, sulat. Tila umikot ang tatlong salitang yon sa kanyang ulo. Lumikot ang kanyang paningin. Sa papel, sa ballpen, sa pulis. Sumulyap siya sa itaas, sa ilaw, habang inaalala ang mga nangyari nung araw na yon. Alam mo na ba kung bakit nandito ka? Fred, may mga impormasyon ako na ikaw ang huling kasama ng biktima. Lahat ng ebidensya'y ikaw yung itinuturo. Anong masasabi mo rito? Napayuko ang binata at muling nagpahid ng kanyang luha na dumaloy na naman sa kanyang pisngi. Sinubukan niyang kumalma hanggang sa nagkaroon siya ng lakas ng loob na manghingi ng kaunting tubig. Inabot naman sa kanya ng pulis ang inumin na hiningi nito. Agad niya yung ininom na parang uhaw na uhaw. Naging mabilis ang paglagok niya ng tubig. Ano, handa ka na bang mangumpisal sa akin? Ano ang alam mo tungkol sa pagpatay sa kaibigan mong si Dado? Ikaw ba ang pumatay? Hindi ko po siya pinatay. Nakatungo niyang sambit. Mahina yon at kulang sa lakas para makumbinsi ang kausap. Anong sabi mo? Hindi ikaw ang pumatay? Totoo ba na hindi ikaw? Kung ganon, sino? Hindi nga ako sabi. Hindi ko alam kung sino yung pumatay sa kanya. Nagsisinungaling ka? Hindi po. Nagsasabi po talaga ako ng totoo. Bata, wag mo na akong lokohin. Matagal na ako sa serbisyo at sa trabaho kong ito. Nakakilala na ako ng mga taong katulad mo. At alam ko kung sino ang nagsasabi ng totoo sa nagsisinungaling. Sigurado kung may alam ka sa nangyari. Wala nga po. Nagsasabi nga ako ng totoo. Bakit ba ayaw niyong maniwala? Dahil sinungaling ka. Una pa lang nagsisinungaling ka na. Kitang-kita sa mga mata mo, oh. Hindi ka nagsasabi ng totoo kaya huwag mo nang ikaila. Bilang ko kung ilang beses kang lumunok ng laway para lang mapalakas mo yung loob mo na sambitin yung mga kasinungalingan na yan. Kaya kausapin mo na ako ng maayos para sa ikabubuti mo. Teka, may ipapakita ko sa iyo. Tumayo ang pulis at inabot ang kanyang bag na nasa kabilang upuan. May inilabas siya doon ng mga kwadradong papel. Inilapag niya ito sa mesa isa-isa at ipinakita kay Fred. Mapapansing umiiwas ang mata ng binata na parang ayaw niyang makita yung mga larawan. Bakit ba ayaw mong tingnan? Sige na, tingnan mo. Pagmasdan mong mabuti kung ano ang nangyari sa kaibigan mo. Inabot ng pulis ang mga larawang yon kay Fred. Walang nagawa ang binata kundi abutin ang mga yon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mababakas din ang labis sa pagkabahala sa mukha ng binata. May maaninag ding takot sa sulok ng kanyang mga mata. Yan yung mga kuha naming larawan sa kaibigan mo nung gabing pinaslang siya. Nakita ni Fred ang dugo ang bangkay ni Dado. At habang pinagmamasdan niya isa-isa ang mga larawang yon ay unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang lahat. Unang nagkatagpo ng landas ang dalawa sa pinagtatrabahuan nilang junk shop sa Maynila. Si Fred ay mula sa bayan ng Agusan del Norte, samantalang si Dado ay sa Antique. Sila ay mga biktima ng illegal recruiting sa kani-kanilang mga probinsya. Matapos mapangakuha ng magagandang salita at makuha ang mga halagang ibinayad ng mga aplikante, ay wala naman palang magandang trabaho na daratnan. Maswerte na lang yung iba na nabibigyan talaga ng trabaho. Pero ito yung mga trabaho na kung hindi basurero ay ginagawa ng alipin ng mga nagiging amo. Pero kadalasan ay modus talaga ang paghakot nila ng mga tao sa probinsya at pagdating sa Maynila ay iiwan na ang mga ito sa ere. Dala ang mga salapi na ibinayad sa kanila ng mga aplikante. At ganun nga ang naging kapalaran ni Dado at ni Fred. Mas nauna si Fred sa junk shop na yon na pagmamay-ari ng isang dayuhang singkit. Nang dumating si Dado ay si Fred agad ang kanyang naging kaibigan.
Madaling nagkagaanan ng loob ang dalawa dahil sa parehas nilang kwento sa buhay. Halos magkaedad din ang dalawa. Si Fred ay edad 21, samantalang si Dado ay mas bata sa kanya ng 1 taon. Naging sobrang malapit sila sa isa't isa. Naging sanggang dikit ika nga. Lagi silang nagdadamayan sa kanilang mga problema. Ay, talaga nakakapagod yung trabaho dito, no? Oo nga eh, tapos ang liit pa ng sweldo. Ay nako, sinabi mo pa. Kahit binata, hindi mabubuhay sa sinasahod natin eh. Ay nako. Wala naman tayong choice kundi sumabay na lang sa agos. Kesa naman mamalimos tayo sa lansangan. Sa bagay, marangal naman na trabaho yung pagiging basurero o pagiging junk shop boy. Sa ngayon, oo, pero paano pag nagkapamilya na tayo? Hindi nito kayang bumuhay ng pamilya, no? Aba, mukhang nagpaplano ka na. Magpapakasal na ba kayo ng... ano nga ang pangalan nun? Si Iska, pre. Oo nga, siya nga. Ano, may bala ka na bang pakasalan siya? Sana. Kaso, wala pa akong ipon eh. Kung hindi naman maselan yung syota mo pwede mo namang ayain sa kasalang bayan. O kaya, iuwi mo na sa inyo. Hindi naman siya maselan, kaya lang, siyempre, mahal ko yun eh. Gusto ko ibigay sa kanya yung isang magandang kasal. Sa bagay. Tamang-tama, mamaya ipupunta raw siya dito. Papakilala ko siya sa'yo. Wow, sa wakas makikita ko na rin siya at makikilala. Hindi na lang puro kwento pare. Sira, bakit parang sa tono mo parang di ka pala naniniwala na may syota ako ha? Parang gano'n na nga. Kasi naman ayaw mo siyang dalin dito Alam mo bang usap-usapan nga dito na iba nating kasamahan na baka raw pangit o kaya bakla yung syota mo kaya ayaw mong ipakilala? Talaga naman palang walang masabing matino yung mga tao dito no? Magugulat sila pag nakita nila si Iska. Maglaway sila sa ganda ng nobya ko. Ang yabang. Pero alam mo, kung ako magkaka-girlfriend, gusto ko din yung maganda tapos mahaba yung buhok, sexy manamit. Ganyan si Iska ko. Aba, parehas pala tayo ng taste sa babae kung ganun. Kung parehas tayo, di maghanap ka na rin kasi ng para sa'yo. Ay nako, wala pa sa isip ko yan Gastos lang yan. Masarap kayang may mahal at minamahal pabalik. Ayoko. Basta pag may pera na ako, saka ko isipin niyang pakikipagrelasyon. Mahirap nang maipasa ko pa sa magiging ko yung kahirapan ng buhay na pinagdaraanan ko ngayon, no? Sa bagay, tama ka naman. Pero kung papayagan si Iska, iuwi ko siya sa amin. Doon na lang kami bubuo ng pamilya. Magsasaka na lang ako o kaya mangingisda. Natigil ang dalawa sa seryosong pag-uusap nang lumitaw sa kanilang harapan ng kanilang amo. Galit na galit ito sa dalawa dahil nahuling nagdadaldalan lang sa oras ng trabaho. Pinagkibit-balikat nila ang nangyaring yon. Masaya pa rin sila kahit nasermonan ng amo. Kinagabihan, mga bandang 7:00 ng gabi, ay dumating ang pinakahihintay nilang bisita, si Iska. Tamang-tama naman ang kanyang pagdating dahil patapos na rin ang trabaho ng kanyang nobyo. May bitbit na pasalubong ang babae, isang supot ng tinapay at 1.5 litro ng soft drinks. Agad na tinawag ni Dado ang kaibigan at ipinakilala nito si Iska. Hindi agad nakapagsalita si Fred. Nakatitig lang ito sa mukha ng babae. Nagulat siya sa itsura nito dahil ang akala niya ay maganda lang ito sa paningin ng kanyang nobyo. Nagsasabi pala ng totoo si Dado. Napakaganda ng babaeng yon. Makinis ang kutis nito na parang pangmayaman. Tapos mapungay ang kanyang mga mata. Mapula ang mga labi na parang kay sarap halikan. Agad binawi ni Fred ang malagkit na tingin sa babae. Isang masaya at konting kwentuhan ang nangyari habang pinagsasaluhan ng bitbit nitong merienda. Ilang araw ang lumipas ay muling bumisita ang babaeng yon at nasundan pa ng nasundan. Meron pang isang pagkakataon na wala naman si Dado ay dumalaw ito sa junk shop.
May inasikaso ang lalaki kaya day off niya nung araw na yon. Si Fred ang sumalubong sa kanya at siya na rin ang nagsabi na wala ang kanyang kaibigan. Subalit hindi umalis ang babae. Bagkus ay sinabi niyang hindi naman talaga si Dado ang gusto niyang makita. Agad napansin ng lalaki ang kakaibang ikinikilos ni Iska. Parang sadya itong pinapapungay ang mga mata. Hinawakan niya ang matipunong braso ng binata. Mapang-akit ang mga ngiti sa kanyang labi. Inamin ng dalaga na mula daw nang makilala niya si Fred ay hinahanap-hanap niya ito. Inaya nito ang lalaki na lumabas. Hindi naman tumanggi si Fred. Natukso ito at tuluyang nilaro ang apoy. May nangyari sa kanilang dalawa ni Iska. Huli na nang maisip ni Fred na hindi tama ang kanyang ginagawang pagtataksil sa kaibigan. Magsisiman ay huli na. Pero kahit ganoon ay iniwasan na lang ni Fred na maulit-ulit yung ganoong pangyayari. Kahit halos araw-araw na magpunta si Iska sa kanilang trabaho ay iniwasan na niyang makipagkita dito. Minsan ay nagdadaylan pa si Fred kay Dado na kung hindi masakit ang tiyan ay sa ibang bahagi ng lugar na yon nakapwesto para hindi na sila magkita ng babae. Lumipas ang ilang araw ay nakita niyang malungkot ang kaibigan. Tulala ito ng kanyang lapitan. Oh, pre, anong nangyari? Bakit ka nagmumukmok? Ay, ikaw pala pre. Nakatitig ka sa akin habang papalapit ako. Hindi mo ba ako nakilala? Hindi. Hindi kita napansin eh. Bakit ka ba kasi nakakaganyan? Hindi ako sanay, no? Ano ba nangyayari? Iwalay na kami ni Iska eh. Ano? Iwalay na kami ng malandi kong syota. Malandi? Anong ibig mo sabihin? Niloko niya ako pre. May kinakatagpo pa pala siyang iba bukod sa akin eh. Ha? Paano mo nalaman? May nagsabi ba sa'yo? Maamin siya sa akin na may iba na raw siyang gusto. Ha? Sino daw? Hindi niya sinabi. Basta, hindi na raw niya ako mahal. Manloloko yung babaeng yun. Niloko niya ako, pre. Two-timer siya? Oo. Pero ayos nga lang sana eh kung two-timer kaso iniwalayan ako eh. Mas pinili niya yung lalaking yun kaysa sa akin. Alam mo, kung hindi lang talaga masama yung pumatay ng tao, baka ngayon pa lang ginawa ko na eh. Papatay ka para sa isang manloloko? Sa ngayon, yun ang gusto kong gawin pre. Wag. Masama ang iniisip mo. Huwag kang gagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo rin sa uli. Hindi sapat na dahilan yon para sirain mo ang buhay mo. Para lang sa isang katulad niya na manloloko. Ang sakit pala maloko pre. Akala ko kasi siya na talaga yung para sa akin eh. Ganun talaga. Mabuti nga nalaman mo kagad na ganun siya bago mo pa itali yung sarili mo sa kanya eh. Ang tanga ko. Alam mo bang binala ko siyang balikan? Sinubukan ko makipag-ayos sa kanya pero ayaw niya na talaga eh. Tinanggihan niya na ako. Hindi na raw talaga kami pwede. Marami pa namang iba dyan pre. Hayaan mo na yun. Pero nalulungkot talaga ako pre. Ano bang makakapagpasaya sa'yo? Hindi ko pa nga alam eh. Alak, gusto mo? Sagot ko, inom tayo. Pwede naman. Kaso, sakit lang ng ulo at sulog ng atay ang aabuti natin dyan eh. Paano? Magmumukmuk ka na lang ba dyan? Alam mo, may gusto akong gawin eh. Parang gusto kong umuwi sa amin. Gusto mo sumama? Pasyal tayo? Ay nako, mukhang tagilid tayo dyan. Hindi naman basta-basta nagbibigay ng bakasyon tong amo nating singkit eh. Sino nagsabi na magpapaalam tayo? Ano? Ang ibig mong sabihin mag-aawol tayo? Huwag kang manginayang sa lecheng trabahong to. Wala naman tayong napapala rito eh. Amo lang natin ng yumayaman ng yumayaman. Samantalang tayo
magkandakuba na tayo sa hirap ng trabaho hampas lupa pa rin tayo. Ano, game ka? Sige pre, pag-iisipan ko pa muna ha. Marami akong magandang pinsan doon, pwede kitang ipakilala. Ano pang hinihintay natin? Kailan tayo luluwas? Kinabukasan ay maagang umalis sa lugar na yon ng magkaibigan. Hindi na sila nagpaalam pa sa kahit na kanino. Mabilis silang sumakay ng tricycle para magpatid sa terminal. Sasakay pa kasi sila ng bus. Mga 2 araw ang kanilang biyahe bago marating ang Antique. Kasama na doon ang pagsakay nila sa Roro at iba pang sasakyang panlupa. Mahaba ang kanilang naging biyahe pero sabi ni Fred ay sulit yon dahil para na rin daw siyang umuwi sa kanila. Namiss niya ang anyo ng mga kabukiran at ang amoy ng sariwang hangin. Napahanga si Fred sa ganda ng isla ng Antique. At habang nakasakay sa Roro ay gumaan ang pakiramdam niya habang pinapanood niya ang paghalik ng dagat sa nakapalibot na maberdeng kabundukan. Tamang-tama nga ang lugar na yon para makalimot sa mga problema sa buhay. Pagdating nila sa bahay nila Dado ay agad sumalubong sa kanila ang ilang matatanda at bata. Niyakap nila ang kamag-anak na matagal na di nakikita. Nagkumustahan at nagkwentuhan. Hanggang sa muntik nang makalimutan ng lahat, napapagabi na at hindi pa kumakain ng dalawa. Ipinakilala niya ang kanyang ina. Malugod naman siyang tinanggap nito. Inaya nila sa loob ang dalawa at tinulungan sila sa kanilang mga dala. Ipinaganda sila ng kanilang makakain. Mabait ang nanay ni Dado. Wala tuloy masabi si Fred sa mainit na pagtanggap sa kanya ng pamilya ng kaibigan. Pagkatapos ng masarap na hapunan ay nagsiuwian na ang iba. Naiwan sa tahanang yun ang 3. Nag-aya ng inuman si Dado. Agad naglabas ng tuba ang nanay nito at naghanda ng kanilang pupulutanin. Doon sila pumwesto sa may balkonahe. Tinatanglawan sila ng isang gasera dahil nagkataon naman na nawalan ng kuryente. Ang malas naman. Kung kailan naman nakahanda na lahat Saka pa nag-brown out. Wala namang problema dyan. Sanay naman tayo sa digaas Sa bagay. Halos maghahating gabi na nang matapos ang inuman ng magkaibigan. Nang walang ano-ano'y napansin ni Fred na tila ba hindi mapakali si Dado. Panay ang tingin nito sa kapitbahay na parang may nakikitang kakaiba sa paligid. O pre, ayos ka lang ba? Ha? Oo. Ano bang tinitingnan mo sa labas at parang kanina ka pa di mapakali dyan? Medyo naninibago kasi ako Kita mo ba yung bahay na yan sa tapat natin? Yung maliit na kubo? Oh, bakit ka naman naninibago dyan? Alam mo bang matagal nang abandonado yung bahay na yan? Oh, tapos? Para kasing may nakita akong mga anino kanina na lumabas mula sa bahay na yan Ala, nananakot ka ba? Hindi pre. Sumulpot sa kanilang tabi ang ina ni Dado. Halos sabay na napasigaw ang dalawa dahil sa gulat. Ba nangyayari sa inyo? Makasigaw kayo para kayong nakakita ng multo. Nay naman kasi. Bakit di ka man lang umimik bago ka lumapit? Bakit parang kasalanan ko? Auntie, kasi itong si Dado kanina pa po nababalisa kasi may nakita daw siyang mga anino dun sa bahay na yon. Oh, bakit naman kayo matatakot sa anino? Di po ba wala namang nakatira dyan? Dati anak, wala. Pero ngayon meron na. Halos magdadalawang buwan na siguro nung may lumipat na mag-asawa dyan. Oh, may tao naman pala Talaga nay? Di ba haunted house na yan? Buti gusto pa rin nilang tirhan. Hindi ko alam, pero alam mo, mula nung may tumira dyan may nangyayari ng kakaiba dito sa lugar natin at karatig na pook. Tulad ng marami mga taga-baryo ang nawawala. Tapos minsan may natatagpuan pero bangkay na. Iniisip ba na posibleng sila may gawa nun?
Ay nako, mahirap naman ang magbintang anak. Pero sabi-sabi ng mga tao dito sa atin nakikita daw nilang lumalabas sa gabi ang mag-asawang yan. Tapos umaga na pag bumabalik. Parang parehas na puyat na puyat. Nakikita ko rin sila pag umaga. Pero ayoko magsalita. Hindi niyo po ba sila nakilala man lang? Hindi. Hindi nga sabi lumalabas ng umaga Nakakaduda nga naman. May kumakalat nga dito na aswang daw yung gumagawa ng mga pagpatay. At yung mag-asawang nakatira dyan, ang pinagbibintangan nila, tama? Ay nako, mahirap nang magsalita. Basta, wag na lang silang magpapahuli sa akto at siguradong taong bayan ang magiging kalaban nila. Bakit di agapan ng barangay? Dapat palayasin na yung mga yan dito. Hindi pwede anak. Kasi may titulo sila ng lupa. Tahimik na nakikinig lang sa usapan ng mag-ina si Fred. Hindi na rin siya mapakali. Nananayo ang balahibo niya sa batok at mga braso. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya, ngunit sa tuwing lumilingon na may wala siyang nakikita. Mabuti pa pumasok na tayo. Medyo lumalamig na nga ang hangin Giniginaw na ako. Natatakot ka ba, pre? Ay nako, huwag kayo mag-alala. Kahit naman natichismis na may kababalaghang ginagawa yung mag-asawang yan hindi naman nila kami ginagalaw. Hindi pa rin mawala-wala ang kabang nararamdaman ni Fred. Hindi niya maunawaan kung bakit ganun na lang kalakas ang pakiramdam niya. Ngunit sa tuwing lilingon na may wala siyang napapansing kakaiba. Nang pumasok na sa silidang lalaki ay doon siya nakahinga na maluwag. Pero di rin nagtagal ay naging laman ng isip niya ang mga bagay na tungkol sa aswang. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga ito. Base sa mga kwentong yun, ang mga aswang daw ay mga nilalang na kayang magbago ng anyo at nagpapagala-gala sa gabi. Para mambiktima at kumain ng laman loob ng tao o hayop. Ngunit nagiging tao sila kapag sumasapit ang araw at nakikihalubilo sila na parang mga normal na tao. Hanggang sa nakatulugan na lang niya ang ganoong isipan. Kinabukasan ay nagising siya sa mga taong maingay na nagkukwentuhan sa labas ng bahay nila Dado. Hindi niya masyadong nauunawaan ang pinag-uusapan ng mga yon kaya bumangon na siya at lumabas ng kanyang silid. Nakita niya si Dado na nakaupo sa sofa at naninigarilyo. Napansin ni Fred na namumula ang mga mata nito. Tinabihan niya si Dado. Mabuti gising ka na. Tara na, magagaan na tayo. Nakahanda na si nanay ng pagkain. Bakit parang mapulay ang mata mo? Hindi ka ba nakatulog na maayos kagabi? Hindi. Ayaw ko dalawin ng antok. Ewan ko ba? Pero ayos lang yan. Mamaya na lang ako matutulog. Ganun ba? Pre, ano ba yung pinag-uusapan nila sa labas? Yun ba? Pinag-uusapan nila na namatay daw yung isa naming kabarangay kagabi. Ganun ba? Ano bang nangyari, ba't daw namatay? Hindi ko pa rin alam Ayaw ko naman makisali sa tismisa ng mga babae. Natigil ang dalawa sa pag-uusap nang biglang tumahimik ang paligid. Pumasok ang ina ni Dado sa loob ng kanilang bahay. Seryoso ang mukha nito nang dumaan sa harapan ng dalawa. Nay? Anong chismis? Ayun nga, natagpuan patay yung kababata mong si Kyla kagabi. Ano? Si Kyla yung namatay? Walang puso ang gumawa nun. Hindi ako maniniwala na tao ang gagawa nun. Bakit to? Pumunta ako doon kanina. Hindi ko matagalan tingnan yung bangkay. Ano ba kasi yung naging itsura ng bangkay? Puro kalmot ang muka. Hindi ko nga halos malaman kung siya ba yun talaga Tapos wakwak ang dibdib. Pati yung laman loob lumabas na sa tiyan. Hala, nakakatakot naman. Kaya wag na muna kayong gagala sa gabi Kayong dalawa, pumirmi na lang muna kayo dito sa bahay. Ay, sayang naman. Yayayain ko pa naman sana itong si Fred na umakit ang bundok at mag-camping Ay nako,
Mas mabuti yung nag-iingat. Saka nyo na gawin yan pag nahuli na yung pumapatay. Palagi ho bang nangyayari ang ganong klase ng pagpatay, Auntie? Ang totoo niyan, iho, may mga bali-balita nga na may natatagpuang bangkay dito at mga nawawalang tao. Pero yung mga natatagpuan kasi na bangkay hindi naman ganon. Yung kagabi lang talaga ang karumal-dumal. Nakakatakot po pala dito sa lugar natin, Nay. Kaya nga At nagsimula yan nang lumipat dito sa barangay natin yung mag-asawang yan. Sigurado na po ba kayo na sila nga ang may gawa? Yun na nga wala namang matibay na ebidensya ang mga tao dito sa atin. Sa lamay ni Kayla ay bumisita ang magkaibigan. Nakiramay sila sa mga namatayan. Maraming mga tao ang naroon at iisa ang kanilang pinag-uusapan. Ito ay tungkol sa mag-asawang pinaghihinalaang aswang. Nagplano sila na huliin sa akto ang mga ito upang matapos na ang pag-aasik nila ng lagim. Subalit pagkatapos ng mga usapang yon, ilang araw ang nakaraan ay wala na silang nabalitaan maski sa kabilang barangay na nabiktima ng ganoong klase ng nilalang. Sabi pa ng iba ay baka nakaramdam ang mga ito. Ilang araw na din nilang inaabangan ang pagdating ng mag-asawa pero hindi na sila umuwi. Isang gabi ay naalimpungatan si Fred mula sa mahimbing niyang pagkakatulog. May narinig siyang nagbubulungan sa labas ng bahay. Nang sumilip siya ay nakita niya si Dado at nanay nito na nasa bakuran. Para silang nagtatalo. Pero dahil gabi na ay baka nag-iingat ang mga ito na gumawa maski kaunting ingay. Maya-maya ay pumasok na rin ang mag-ina. Babalik na rin sana sa pagtulog ang binata nang bigla siyang makaamoy ng kakaiba at mabahong amoy na nagmumula sa labas. Muli siyang bumangon at bahagyang binuksan ang bintana. Sa pwesto niya ay matatanaw niya ang bahay ng kapitbahay nilang siyang itinuturong aswang. Sa bubong ng bahay ay may nakita siyang isang nakadapong parang malaking ibon. Tapos may nakita rin siya sa ibaba na malatao na gumagapang papunta sa itaas ng bubong. Sumisilip sa loob at mabalahibo. Kitang-kita niya ang pagbuka nito ng malaking bibig at naglabas ito ng kanyang mahabang dila. Maya-maya ay nagkaroon din ito ng pakpak na tulad ng ibon. Hindi naman nagtagal ang mga nilalang na yun doon. Lumipat agad sila palayo. Himala naman na hindi man lang nagambala nito ang mga alagang hayop sa bakuran nila Dado tulad ng mga aso. Masarap pa rin ang tulog ng mga ito sa bakuran at di alintana ang panganib na nakaamba. Agad siyang nanlamig at pakiramdam niya anumang oras ay papanawan na ng ulirat dahil sa naramdamang nerbiyos nang makita ang mga nilalang na yon. Anak nang, mukhang totoo nga yung balibalita dito na aswang nga yung nakatira sa bahay na yun . Bulong ni Fred sa sarili at agad na isinara ang kanyang bintana. Hinigpitan niya ang pagkakatali at hindi na siya natulog sa takot na baka siya biktimahin noon. Kinaumagahan ay hindi niya binanggit ang nakita nung gabi sa kanyang mga kasama sa bahay. Tahimik na lang niyang inabot ang kape na ibinigay sa kanya ni Dado. Hindi pa nila nauubos ang kanilang kape ay nagsidatingan ang ilang kababaihan at nag-ipon-ipon na naman ang mga ito sa bakuran nila Dado. Tinawag nila si Aling Eliza. Malakas ang mga boses ng mga ito na ipinamalita sa kanila na muli na namang umatake ang aswang, ngunit hindi raw tao ang biktima kundi mga hayop tulad ng manok at mga kambing. Nagkalat daw sa kalsada mga patay na hayop na ang tanging kinuha lamang ay ang mga laman loob. Ay nako, perwisyo na talaga yung mga gumagalang aswang na yan dito sa atin. Pumalatak pa si Dado at nakisali na sa usapan ng mga kababaihan. Dapat magkaroon na tayo ng grupo dito sa barangay natin na kailangan rumonda. Para naman magdalawang isip yung aswang na yan at wag nang mamirwisyo dito sa atin. At saka, alam naman natin, di ba, kung sino yung mga aswang? Nabaling ang paningin nila sa paparating na tricycle. Nakasakay doon ang mag-asawa at may kasamang bata.
Kapansin-pansin ng mga panakaw na tingin ng mga tiga roon sa bagong dating. Mailap ang mga mata ng lalaki. Samantalang isang pilit ng ngiti naman ang ginawang pagbati ng asawang babae. Payat ang nakita nilang bata at mukhang namumutla. Agad bumulong si Aling Eliza sa mga babaeng kausap niya. Anak ba nila yan? Walang sumagot dahil hindi nila alam ang katotohanan kung may anak ba ang mag-asawa nilang kapitbahay. Pero sa 2 buwan na pananatili nila sa baryong yon ay yon ang unang pagkakataon na makita nila ang bata. Hala, baka kinidnap nila ang batang yan. Maging mapagmatsyag tayo at makibalita sa ibang bayan kung may nawawalang bata. Panigurado yan ay yon. Baka mamaya isa rin yan sa mga gagawin nilang biktima. Nang nakapasok na ang mag-asawa sa kanilang tahanan ay hindi na sila lumabas maghapon. Naging malikot ang imahinasyon ni Fred at kuryosidad sa nangyayari sa baryong yon. Kaya pagsapit ng gabi ay hindi na niya napigilan pa ang sarili na mag-imbestiga. Nakabantay lang siya sa may bintana at nakasilip. Tahimik ang gabing yon. Walang lumalabas sa nasabing bahay. Nakikita niya ang paminsan-minsan na pagpatay-sindi ng ilaw doon, kaya alam niya na may tao pa rin sa loob. Wala siyang nakitang kakaiba, di tulad nung nakaraang gabi. Hindi kaya sila lumabas kasi may kakainin na sila? Ay nako, wawa naman yung bata. Sa isiping yon ay hindi na napigilan ni Fred ang sarili. Sa isip ay baka kailanganin talaga ng bata ang tulong. Agad siyang nagpunta sa kusina at kumuha ng isang dakot na asin. Naalala kasi niya ang sabi ng lolo niya na takot sa asin ang mga aswang. Pagdating sa bakuran ng kapitbahay ay may narinig siyang mahinang pag-iyak. Agad siyang kinutuban ng di maganda. Pumunta siya sa likod bahay at doon naghintay ng pagkakataon para masilip kung ano ang nangyayari sa loob. May nakita siyang butas at sakto naman ang maliit na butas na yon ay sa kwarto ng bata. Hindi niya gaano makita ang kabuuan ng silid na yon. May nakikita lang siyang paruot parito na anino. Nagdesisyon siyang umalis na lang at patras na lumayo sa butas na yon. Nang bigla siyang natigilan ng bumangga ang likod niya sa isang matigas na bagay. Paglingon niya ay kitang-kita niya ang madilim na anyo ng isang lalaki. Makikita ang galit na mukha nito. Agad siyang kinaladkad ng lalaki papasok ng bahay. Agad sinabi nito sa asawa na nahuli niyang naninilip ang lalaki. Tinanong siya na mag-asawa kung ano ang dahilan at bakit niya ginawa yon. Ngunit imbis na sumagot ay tinapunan niya ng asin ng lalaki at akmang tatakbo sana. Pero mas naging maigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Hindi to tinablan sa asin na itsinaboy niya. Tinanong siya kung bakit niya ginawa yon. Kasi ang sabi ng mga tao, aswang daw kayo. Biglang tumawa ng malakas ang lalaki nang marinig ang katwirang yon ni Fred. Natawa ito dahil napagtanto niya na kaya pala siya tinapunan ng asin ay dahil inakala ng binata na aswang siya. Agad namang itinanggi ito ng asawang babae. Alam daw nila ang tungkol sa alingasngas na ito ng mga kapitbahay nila, pero dahil sa bago sila doon ay hindi nila magawang lumaban at ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Isa pa ay sinabi nilang kaya daw gabi sila palagi umaalis ay isang security guard ang asawa niya at nagkataong day off lamang nito ngayon kaya ito naroon sa bahay nila. At ang babae naman ay umuwi ng umaga para doon magpahinga dahil sa gabi naman ito nagbabantay sa anak na nasa ospital. Nalaman ng lalaki na may kanser pala ang bata sa dugo. Agad namang humingi ng tawad si Fred sa mag-asawa at napag-alaman niyang hindi nga aswang ang mga ito. Pinatawad naman siya ng mag-asawang yon. Ngunit bago siya paalisin ay isang babala ang sinabi nila sa kanya. Wag na wag raw agad itong nagtitiwala lalo na sa mga taong hindi naman niya lubos na kilala. At isa pang sinabi ng mga ito na may ilang uri ng aswang ang hindi lang pagbabalat kayo ang kayang gawin,
kundi kaya rin nilang manlinlang ng tao at papaniwalain ang mga biktima nito sa maganda nilang pakikitungo. Daan daw umano ito para malaya nilang magawa ang kanilang pamiminsala. Kinabukasan ay naging palaisipan kay Fred ang sinabing yun ng mag-asawa. Sakto namang lumapit sa kanya si Dado nang makita siya nito na nasa bakuran na at nakatulala. O pre, ano bang nangyari sa iyo dyan? Bakit kanina ka pa nakatingin sa kabilang bahay? Ha? Wala naman pre. Naisip ko kasi yung mga chismis tungkol sa kanila eh. Hindi ka ba naniniwala sa mga sinasabi ng tao dito sa amin? Hindi eh. Ha? Bakit naman hindi? Wala naman kayong patunay, di ba? Saka, paano kung mali sila ng bintang at hindi naman pala totoong aswang yung mga nakatira dyan? Hindi nga natin problema yun. Kung magkagipitan, di sila na yung bahala na magtanggol sa sarili nila. At patunayan sa lahat na hindi talaga sila yung mga nambibiktima at namimerwisyo dito. Sabi nga ni nanay nagsimula lang naman ang aswangan dito mula nang dumating yung mag-asawang yan eh. Pero ganun pa man pre, hindi maganda yung nanghusga tayo ng kapwa natin agad-agad. Ba teka, pinagtatanggol mo ba sila? Hindi naman pre. Ang sa akin lang naman hindi porket bago sila dito sa inyo sila na agad ang pagbabalingan nyo ng sisi. Paano kung iba pala ang may gawa? Bakit? May alam ka ba? Anong alam? May dapat ba akong malaman? Tinitigan lang siya ni Dado. Biglang tila nagkaroon ng harang ang kanilang pagitan dahil sa pananahimik nilang dalawa. Napansin ni Fred na parang napiko ng kaibigan. Maya-maya ay agad bumawi si Fred. Sa bagay, kung mahuli naman sa akto kailangan talaga nilang maparusahan. Tama, wag lang silang papahuli talaga sa akto. Teka, may sasabihin pala ako sa'yo. Agad nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Dado. Isang ngiti ang pumunit sa kanyang labi. Medyo naiinip na kasi ako Aayahin sana kitang mag-apply ng trabaho sa bayan sa isang araw. Gusto mo ba? Para naman may pagkakitaan tayo. Ayos lang naman sa akin pre. Ano ba yung trabahong yan? Hindi ko pa alam. Maghahanap tayo sa bayan. Pero bago yun gusto kong ipasyal kita sa pinakamagandang pasyalan dito sa amin. Talaga? Saan naman? Mag-hiking tayo. Aakyat tayo ng bundok? Oo. Maganda nga yan. Nakakainggaan nyo nga ang ganda ng kabundukan nyo dito O diba? Sabi ko na magugustuhan mo ba't naman gusto mong mamasyal sa bundok? Hindi ka na takot sa aswang? Nako, kung patuloy tayong matatakot sa mga yan walang mangyayari sa buhay natin. Sa bagay. At saka, sayang yung Red Moon. Alam mo ba na ibinalita kanina sa radyo ang tungkol sa Red Moon? Anong Red Moon? Sisikat ang pulang buwan mamayang gabi. Ayon sa balita halos magiging doble ang laki nito kumpara sa karaniwang full moon. At sa itaas ng bundok, mas magiging malapit tayo ron. Namangha naman si Fred sa sinabing yun ni Dado. Nakaramdam siya ng pananabik. Nagpaalam si Dado sa kanyang ina. Agad naman pumayag ito. Inaya niya ang anak na pumunta ng palengke para bumili ng mababaon nilang pagkain. Naiwang mag-isa si Fred. Nakita niyang lumabas ng bahay ang kapitbahay nila. Kasama ng babae ang kanyang anak at parang balak nilang magpaaraw. Magandang araw po. Bati nito sa kanila. Agad naman siyang sinenyasan ng babae na lumapit. Gusto daw siyang kausapin ng kanyang anak. Nakipagkwentuhan siya sa bata na 10 taong gulang. Makikita sa mukha niya ang saya dahil siya raw ang una niyang naging kaibigan sa baryong ito. Dayo lang din naman kasi ako dito Kaya sino pa ba ang magiging magkaibigan kundi tayong parehas na dayo din, di ba? Tuwang-tuwa ang ginang nang makitang tumatawa ang anak na may sakit. Nang magpaalam na si Fred ay nilapitan siya ng ginang at binulungan. May iniabot ito sa binata. Kinuha naman ito ni Fred at maingat na inilagay ito sa kanyang bulsa. Dumating na ang mag-ina.
Nasa loob na ng bahay noon si Fred at nagluluto na ng sinaing. Aba, mabutit nagsaing ka na. Tamang-tama. Bumili na lang kasi kami ng lutong ulam ni Inay sa bayan eh. Ay teka, tulungan ko si nanay na maganda sa mesa. Sige pare, doon na muna ako sa silid ko at iaayos ko lang yung mga gamit ko na dadalhin sa pag-akyat natin sa bundok. Oy, sige. Bilisan mo ha, kakain na rin tayo. Oo, konti lang naman yun eh. Umalis na si Fred. Kinuha niya ang kanyang bag at nilagay doon ang ibinigay ng babaeng kapitbahay. Maya-maya lang ay nagtawag na ang ina ni Dado. Lumabas na siya ng silid at dumiretso sa kusina. Naabutan niyang nagbubulungan ng mag-ina pero nang makita siya ay tumigil ang mga ito at agad siyang nginitian at inayang kumain. Matapos ang tanghaliang yon ay umakyat na sa bundok ang dalawa. Laking pagtataka ni Fred kung bakit sa bundok na yun siya dinala ni Dado, gayong wala namang maayos na trail o daanan paakyat. Puro tinik at dawag ang kanilang nadaanan. Sigurado ka bang tama tong bundok na inakyat natin? Huwag ka mag-alala. Kabisado ko bundok na ito mula nung bata pa ako. Parang ang sukal naman yata eh. Ikaw naman oh. Kaya nga bundok eh. Akala ko lang kasi isang tourist spot yung pupuntahan natin. Nako, mas matindi pa to sa mga tourist spot na sinasabi mo. Solo natin yung lugar at ipinapangako ko, ito yung pinakamagandang bakasyon na mararanasan mo. Talaga lang ha? Oo, ako na ngang bahala. Nagpatuloy sila sa paglalakad pero kapansin-pansin na biglang napapalingon si Fred sa kanyang likuran. May naririnig kasi siyang mga kaluskos na parang sumusunod. Pero binabaliwala naman yun at kampanteng nakasunod lang kay Dado. Pagdating nila sa itaas ay masukal din. Mabuti na lang at may dalang pantabas ng damo si Dado. Agad nalinis ang pwestong pagtatayuan nila ng tent. Walang ibang tao o hiker sa itaas. Sila lang. O pre, dito na natin tatayo tong tent. Ayos, para makapagpahinga na rin tayo. Ang layo ng nilakad natin, grabe, nakakapagod. Anong magpapahinga? Bawal magpahinga no? Iinom pa tayo, 1-on-1. Ang dami mong imbak na energy ah. Lambot na ako eh. Parang mas gusto ko nang matulog muna kahit sandali. Bayan, KJ mo naman talaga pre. Sige na nga, tapusin na lang muna natin tong tent. Siya nga pala Dado, ilang araw ba tayo dito sa itaas? Ngayong gabi lang, bukas uuwi na rin ako. Okay. Teka, anong sabi mo? Bukas uuwi ka? Paano naman ako? Hindi mo ba ako isasama? Depende kung sasama ka pababa sa akin. Di kasama kitang uuwi. Bugok, alaga naman magpaiwan ako dito. Ano ko, taong bundok? Ano ba yung dala mo dyan? Kaya pala parang ang bigat-bigat ng dala mo eh. May kargada ka palang dala. Shh! Huwag kang maingay. Mamaya may makarinig sa'yo. Sabihin may mga baril tayo. Anong kargada ba kasi yung pinagsasabi mo no? Sabi mo 1-on-1 tayo. Anong alak kako yung dala mo? Siyempre yung paborito natin. Isang 4x4 pare. Nako, patay tayo dyan. Sunog lang muna natin dyan. Alang yelo. Mamaya lang malamig na ang hangin dito. Tingnan mo mamaya kung hindi ka manginig sa lamig. Ganun ba? Ayos naman pala. Magtatakip silim na nang matapos silang dalawa. Halos hindi naman makapaniwala si Fred sa ganda ng tanawing nakikita niya. Napakaganda ng papalubog na araw na nag-iiwan ng kulay kahel na refleksyon sa dagat. Grabe, ang ganda. Mas maganda ang buwan mamaya. Oo nga eh. Ayun tingnan mo. Papasikat na rin at mukhang ang laki-laki nga. Namamanghang sabi ni Fred. Mabilis na ang naging takbo ng oras. Ganon din ang pagtaas ng buwan sa langit. Maliwanag na maliwanag nito at namumula ang kulay ng paligid. Parang napakalapit nila sa buwan. Nagsimula na silang mag-inuman. Panay ang palitan nila ng mga masasayang kwento at bidahan.
hanggang sa hindi na nila namalayan na naubusan nila ang dalang alak. Lasing na si Dado. Ang masayang kwentuhan ay napalitan ng mga himutok nito at reklamo sa buhay. Naalala niya ang sinapit sa dating nobya. Alam mo pre, pasalamat yung lalaki na nanulot sa syota ko at di ko siya nakilala. Kung hindi Oh, huwag kang magangad ng hindi maganda sa kapwa mo, pre. Hayaan mo na yun. May makikilala ka pang iba na mas karapat dapat sa'yo. sana nga meron pa. At doon tumulo sa kauna-unahang pagkakataon ang luha sa mga mata ni Dado. Biglang nakaramdam ng pagsisisi si Fred. Alam niyang isang malaking kasalanan ang ginawa niyang pagpatol sa nobya ng kaibigan. At pakiramdam niya ay siya ang tinutukoy ng babae na dahilan kung bakit ito nakipag-iwalay kay Dado. Ngunit ang sikretong yun ay mananatiling sikreto na dadali niya hanggang sa makauwi na siya at makabalik sa kanilang probinsya. Nais na rin kasi niyang magpaalam sa kaibigan pagkababa nila sa bundok. Sige pre, tulog na tayo. Biglang aya ni Dado. Inayos na nila ang loob ng tent at pagkatapos nilang gawin yon ay parehas na nilang inilapat ang kanilang mga ngalay na likod sa higaan. Hindi na sila naglagay ng ilaw sa loob. Mas mainaw daw yung ganon, sabi ni Dado, para maiwasan na may makapansin sa kanila ng mga tiga roon o di kaya'y baka may mga rebelde na maligaw at makita sila. Mas maayos daw kung makaiwas sila sa gulo at sakuna. Pre, matulog tayo na nakatalikod sa isa't isa, ha? Bakit? Para kung sakaling may maligaw na mabangis na hayop, makita natin kagad. Sa bagay, bantayan mo yung dyan sa kanan tapos ako naman dito sa kaliwa, no? Ganun na nga. Praning ka pre, walang mabangis na hayop dito, no? Di ba sabi ko sa'yo kabisado ko tong lugar na ito. Walang gagalaw sa atin dito. Di okay. Naniniwala naman ako sa'yo O sige, matulog na tayo. Agad na nakatulog si Dado. Dinig na dinig ni Fred ang malakas na paghilik nito. Hindi nangyari ang sinabi ng babaeng kapitbahay. Bigla niyang naisip na baka nga sila talaga ang tunay na manlilinlang at hindi si Dado. Naalala niya ang sinabi ng babaeng yun. Nalaman daw ng asawa nito na pamilya ng aswang ang kapitbahay nila. Isang aswang si Dado at ito ang bumiktima sa babaeng ang pangalan ay Kayla. Nakiramdam pa sa paligid si Fred. Panay ang sulyap nito sa kaibigan. Napanatag ang loob niya. Naisip niyang nais lamang siyang iligaw ng babae. Nakaramdam na siya ng antok. Pipikit na sana niya ang mga mata niya nang bigla siyang nagulat nang makarinig ng isang malakas na pagaspas ng tila malaking pakpak sa himpapawid. Paikot-ikot ito sa itaas ng kanilang itinayong tent. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga kaluskos at malalakas na huni ng ibong panggabi. Napaubo siya nang masagap ang napakabahong amoy na humahalo sa hangin. Grabe, ang baho naman nun. Hindi na niya naiwasan pa ang magsuka ng magsuka dahil sa parang amoy bulok na laman na naaamoy. Ano ba? Ang ingay mo naman Fred, ano bang nangyayari sa'yo? Pupungas-pungas itong bumaling at hinarap ang kaibigan. Hindi mo ba naamoy yung mabaho? Ano bang mabahong pinagsasabi mo? Kinakabahan ako kanina pa Parang pakiramdam ko may ibang tao sa paligid. Ano ka ba naman? Walang taong susunod dito sa 10 oras ng gabi. Itinuloy nito ang pagtulog. Dado! Natutulog na ako Ano ba? Ang likot mo. Ba't mo ba niyuyugyug tong tit? Hindi ako. Ano? Kung hindi ikaw, sino? Hindi ko alam. Sabi ko naman sa iyo kanina pa yan. Anak ng mukhang sisirain niya tong tent natin Pare, anong gagawin natin? Kinakabahan ako. Para kasing hindi ordinaryong tao yung nandito Anong ibig mo sabihin? Biglang naalerto ang anyo nito.
Lumaki ang mga mata habang tinatanong ang kaibigan kung ano ang kanyang mga nararamdaman habang siya ay tulog. Kanina ko pa naririnig na may kumakaluskos, saka may malaking ibon na kanina pa paikot-ikot sa itaas. Ibon ang yumuyugyug sa tent natin? Anong ibon? Paano kung aswang? Nako, delikado. Gumapang ang takot sa buong katawan ni Fred nang sabihin niyo ng kaibigan. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at nagsimulang tumulo ng mga oras na yon ang pawis sa kanyang mukha. Kung ano-ano ang naglalaro sa kanyang isipan. Kung hindi si Dado ang aswang, malamang ay yung babaeng kausap niya kanina ang pwede niyang paghinalaan. Ito lang naman maliban sa ina ni Dado ang nakakaalam na mamumundok sila. Naririnig pa rin nila ang tunog ng pagaspas ng malaking pakpak. Sandali, diyan ka lang. Titingnan ko kung anong yung istorbo na yan. Huwag kang alis dito ha. Akong bahala. Uy, ano ba? Huwag mo akong iwan rito. Hindi naman natin alam kung anong meron dyan sa labas eh. Dito ka lang. Natatakot ka ba? Pambira naman oh. Nagawa mo pang tawanan tong sitwasyon natin. Huwag ka kasing praning eh. Nakalimutan mo ata na taga rito ko. Sanay na nga ako sa mga ganyan eh. Kailangan nating alamin kung ano yung kalaban para alam natin kung paano siya lalabanan. Sigurado ka ba na magiging okay ka lang kung lalabas ka? Oo, akong bahala. Basta hintayin mo lang ako dito ha. Mabuti nga yan at makikita ko na rin talaga kung sino yan lintik na aswang na yan eh. O basta, mag-ingat ka. Bumalik ka kagad ha. Oo na, ako nang bahala sabi. Binuksan niya ang tent. Sabay silang dumungaw sa labas at nakita nilang wala namang tao o nilalang sa paligid. Nakatingin ang dalawa at halos sabay na napabuntong hininga. Ngunit hindi pa palayo ng oras para sa isang pagdiriwang dahil bago pa man sila bumalik sa loob ng tent ay umalingaw-ngaw ang isang malakas na tili na di mawari ni Fred kung sa tao ba galing yon o huni lang yon ng isang hayop na may matinis na tunog. Nagmamadaling lumabas si Dado. Agad namang isinara ni Fred ang tent. Wala na ang ibon. Pero parang narinig pa rin niya ang tila malalakas na palaho ng kakaibang tunog na yon. Parang nananaghoy, umiiyak sa kailaliman ng gabi. Hindi niya mawari kung malayo o sa malapit nang gagaling ang tunog na yon. Labis-labis na nervyos na ang nararamdaman niya. Panay mura siya sa loob ng tent at sinasambit na nagsisisi siya na sumama pa siya kay Dado. Kung sana daw ay nanahimik na lang siya sa Maynila ay hindi niya daranasin ang ganoong klase ng kababalaghan. Halos hindi na namalayan ng binata na lumipas na pala ang halos isang oras. Napatingin siya sa kanyang relo. Sumilip siya sa labas. Wala na ang liwanag na nanggagaling sa liwanag ng buwan. Napakadilim na ng paligid. Dahil sa labis na kaba at pag-aalala sa kanyang kalagayan ay naisip niyang kunin sa kanyang bag ang ibinigay ng babae. Nakabalot yon sa kanyang damit. Isang maliit na punyal ang naroon. Magkabilaan ng talim nito. May maliit na krus na nakaukit sa hawakan nito. Dinampot niya yon. Kinakabahan siya para sa kaligtasan ng kanyang kaibigan. Hindi na niya ito natiis kaya maski takot ay lumabas na lang siya ng tent para hanapin ito. Sinundan niya ang daang tinahak ng kaibigan niya. Pinasok niya ang talahiban. Muling lumitaw ang pulang buwan sa itaas na tinakpan lang pala ng ulap. Hawiin sana niya ang talahib nang bigla siyang matigilan ng may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Muli niyang naamoy ang nakakasukang amoy na yon. At sa pagkakataong yon ay alam na niyang mula sa kamay na nakahawak sa kanya nang gagaling ang amoy na yon. Duguan nito na mayroong mahabang kuko. Agad na pasigaw ng malakas si Fred at tumakbo palayo. Naramdaman niyang sinusundan pa siya yon. Mas lalo niyang binilisan ang pagtakbo. Ngunit huli na nang mapansin niyang napupunta na siya sa mapunong bahagi ng bundok na kinaroroonan nila. Biglang lumakas ang hangin. Ang mga anino ng puno ay mas lalo nakapagbigay ng nakakatakot na atmosfera sa paligid. Dahil sa paningin ni Fred ay buhay ang mga ito at kumakaway-kaway pa sa kanya.
at ang mga sanga ay parang nagdiriwang sa kanyang kalagayan. Ramdam na niya ang paninigas ng kalamnan ng kanyang binti at ang hapdi ng mga maliliit na tinik na tumutusok sa kanyang talampakan habang tumatakbo. Ngunit ang mas nakapagbigay sa kanya ng panlulumo ay nang marating niya ang dulo ng daang tinatahak. Isang bangin ang nasa kanyang harapan at ang masaklap ay ang naririnig niyang kaluskos na patuloy siyang sinusundan. Ilang sandali pa ay nasa harap na niya ang isang nakakatakot na nilalang. Ang katawan nito ay hugis ng isang tao pero ang kanyang ulo ay di mawari kung aso o sa isang mabangis na kambing. Namumula ang mga mata nito at nang sumingasing ay kita ang matatalas nitong mga ngipin. Mabalahibo ang buong katawan nito. Pamilyar sa kanya ang anyong yon. Katulad ito nang nakita niya sa bahay ng mag-asawang kapitbahay. Aswang! Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Fred dahil sa labis na takot sa nilalang na yon. Ngunit sa kabila ng kagimbal-gimbal na pangitaing yon ay hindi na siya makatras dahil nahuhulog na siya sa bangin. Tanging mga luha na lamang niya at mga pagmamakaawa ang kanyang naging depensa. Wag ka lalapit! Nahihirapan na siyang mag-isip dahil alam niyang sa isang maling galaw niya ay babagsak siya sa ibaba. Nang ibalik niya ang pansin sa aswang ay nakita niyang ilang hakbang na lang ang layo nito sa kanya. At sa marahan nitong paghakbang ay naisip niya kung paano siya lalapain nito. Tunay na siyang kinilabutan doon. Para siyang maubusan ng hangin sa lakas ng kanyang paghinga habang nakikipagtitigan ito sa kanya. Ilang saglit pa ay nasa harap na niya ang aswang. Literal na makadikit na ang kanilang mga pisngi. Mahaba ang inilabas nitong dila. Nilalaro-laro nito ang dibdib ng binata gamit ang mahahaba nitong mga kuko. Nakatakda na ang kamatayan ni Fred. Napapikit siya ng mariin. Wag! Maawa ka! Isang malakas na singasing ang kanyang narinig. Pakiramdam tuloy niya ay may isang kakaibang ahas sa kanyang tabi. Pero bumalik siya sa realisasyon na mas matindi pa pala sa ahas ang tatapos sa kanyang buhay. Tulong! Muli niyang naisigaw. Pero sino nga ba ang makakarinig sa kanya sa ganoong klase ng lugar at oras? Ngumisi ng nakakakilabot ang aswang. Sadyang ipinakita niya sa kanyang biktima ang matatalas niyang ngipin. Itinaas nito ang mabalahibo at malalaking kamay. Sinakal niya si Fred. Doon palang naalala ng binata ang hawak-hawak na punyal. Isang malakas na sipa ang iginatin niya sa aswang. Dahilan para mabitiwan siya nito. Lumayo siya kaagad sa bangin ngunit nang makita niyang tila hirap sa pagtayo ang aswang ay agad niya itong nilapitan at inundayan ng saksak. Sunod-sunod niyang itinarak sa katawan ng aswang ang hawak na sandata. Itinigil niya ang pananaksak. Nang mahimasmasan ay nakita niya ang kanyang ginawa. Nagulat siya nang magbago ng anyo ang aswang. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang makita niyang naliligo sa sarili nitong dugo ang kaibigan niyang si Dado. Pare, bakit? Aswang ka, Dado! Hindi na nagawa pang sumagot ng kaibigan dahil tuluyan na itong nawala ng buhay. Dahan-dahang napalood si Fred nang mapagtantong pinatay niya si Dado. Sinubukan pa niya itong kausapin pero lupaypay na ang katawan nito. Agad na pumasok sa kanyang isip na hindi magiging maganda ang kalalabasan ng ginawa niyang yon. Tumayo siya at tinubad ang duguan niyang damit. Pinunas niya ang mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan at nagbihis. Bumaba siya ng bundok, maingat at tahimik. Tinakasan niya ang krimeng ginawa. Nakauwi pa siya sa kanila sa probinsya. Agad siyang sinalubong ng kanyang mga kaanak.
Subalit ilang araw na siya sa kanila ay natutulala pa rin siya na parang wala sa sarili nitong katinuan. Hindi makausap ng maayos at madalas ay nakikita nilang nagsasalita ito na mag-isa. Madalas din siyang dalawin ng mga bangungot at sa bawat paggising niya ay sinasabi niyang meron siyang naririnig na mga kaluskos at may mga lumilipad-lipad sa itaas ng kanilang bubong. Hanggang sa isang araw, nagulat na lamang ang lahat sa kanilang baryo sa pagdating ng mga pulis at dinampot si Fred. Husay, ang galing mong bumuo ng kwento. Hindi ko po binuo lang yung kwentong yan. Yan po talaga ang nangyari. Maniwala po kayo sa akin. Inaamin mo na ba na ikaw ang pumatay? Aswang po yung napatay ko. Hindi ko naman po alam na siya yun. Ipinagtanggol ko lang po ang sarili ko. At sa palagay mo ay maniniwala ako sa kalokohan mo? Hindi ko naman kayo pipilitin na maniwala eh. O sige, matanong kita. Nagdodroga ba kayo ni Dado? Hindi po. Paano ako maniniwala sa iyo kung hindi naman ako naniniwala sa aswang? May kilala po kung magpapatunay na totoo ang sinasabi ko. Sino? Yung kapitbahay po nila. Sila po yung nagsabi sa akin nung una na alam nilang pamilya ng aswang ang mag-inang yun. Sila din po yung nagbigay sa akin ng punyal. Alam mo, huwag ka nang mandamay pa ng tao. Bakit ba kasi ayaw niyong maniwala? Ipapadrag test kita para malaman natin yung katotohanan na bangag nga kayo ni Dado nung panahon na pinatay mo siya. Hindi nga sabi ako bangag. Hindi ako nagdodroga. Aswang si Dado, maniwala kayo sa akin. Alam mo bang nawawala din yung nanay ng kaibigan mo? Si Nanay Elisa? Nawala siya parehas sa araw na namundok kayong dalawa. Hindi ko po alam yun. Baka may hindi ka pa sinasabi sa akin. Hindi ko po alam. Wala po kong alam sa nangyari kay Nanay Elisa. Sigurado ka ba? Muling nanginig ang mga kamay ni Fred. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng babaeng pulis. Nasabi ko na po lahat ng totoong nangyari ng gabing yun. Ibalik niyo na po ako sa kulungan kung yan ang gusto niyo. Dahil kung kayo man ang nasa kalagayan ko, mas pipiliin niyong makulong na lang kaysa maging hapunan ng aswang na yun. Sayang ka, bata. Dahil lamang sa selos at pag-aagawan nyo ng isang babae ay nagawa mong patayin ang kaibigan mo. Anong sinasabi niyo? Mas paniniwalaan ng korte kung yan ang sasabihin mo. Napawang ang mga labi ni Fred sa narinig. Gusto mo akong magsinungaling? Isang ngiti ang gumuhit sa labi ng babaeng pulis. Inayos na nito ang mga larawan na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Sabihin mo sa harap ng husgado na kaya mo pinatay si Dado ay dahil pinag-awayan nyo yung pang-aagaw mo sa kanyang nobya. Dinala kanya sa bundok kasi doon kanya binalak na patayin. Ipinagtanggol mo lang ang iyong sarili. Pero ang sabi niyo magsabi ako ng totoo. Dahil yon ang totoo at yon ang sasabihin mo sa korte. Malay mo, bumaba ang sentensya mo. Pero alam alam mo na hindi ko siya papatayin dahil lang sa babaeng yun. Natukso lang ako pero hindi ko magagawang pumatay nang dahil lang sa walang kwentang babae. Si Dado ang may tunay na dahilan para patayin ako. Kaya nga niya ako siguro inaya sa kanila dahil may balak na talaga siyang patayin ako eh. Sakto, iyan ang sinabi ko. Mabuti at nagsabi ka na rin ng totoo. O siya, tapos na tayo. Mamaya ibabalik ka na sa kulungan. Tumahimik si Fred. Nakayuko ito. Nilalaro ang mga daliri. Unti-unting binubuo sa kanyang utak ang kasinungalingan na dapat niyang sabihin sa lahat. Dahil naniniwala siya sa pulis na maaring ang kasinungalingang yun ang makapagpapagaan ng hatol sa mali niyang nagawa. Sandali, bago ko umalis, ay may isa pa pala akong tanong. Ano po yun? May mga nakitang malalalim na sugat sa kanyang likod na parang nilatigo. Ikaw rin ba ang may gawa nun? Po? Hindi mo natatandaan? Hindi ko po siya nilatigo kung yan po ang tinatanong nyo. Heto,
Tingnan mo. Ipinakita ng pulis ang huling larawan ni Dado na nakalapag sa mesa. Napawang lamang ang labi niya nang makita ang marka ng latigo sa likod ng kaibigan. Ganon din ang parang nasunog niyang balat sa likod. Hindi ako may gawa niyan. Alam mo, maski di mo aminin yan, ayos na. Dahil nangumpisal ka na sa akin na ikaw ang sumaksak kay Dado. Ikaw ang pumatay sa kaibigan mo. Oo, sinaksak ko siya pero hindi ko naman yun talaga sinadya. Aswang yung pinatay ko aswang! Iniwan na siya ng pulis. Mag-isa na lang siya sa silid na yon. Nasabi na niya ang katotohanan pero hindi siya nito pinaniwalaan. Naiwan sa lamesa ang larawan ni Dado na puno ng latay ng latigo. Kinuha niya yun at pinagmasdan. Naisip niya na malamang ay galing na sa pakikipaglaban ng aswang na yon bago pa niya ito napatay. Naalala niya bigla si Aling Eliza. Alam niya sa sarili niya na totoo lahat ang mga sinabi niya sa pulis, pero hindi lahat ay kaya niyang ikwento. Dahil ang katotohanan sa pagkawala ng ina ni Dado ay pinili niyang isikreto. Mabilis siyang pababa ng bundok noon para takasan ang ginawa. Pero sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad at pagtakbo ay nakasalubong niya ang asawa nung nagbigay ng punyal. May bitbit itong kakaibang nilalang, parang isang malaking ibon. Pero nang iharap sa kanya ang nilalang na yon ay nakilala niya kaagad si Aling Eliza. Totoo nga ang lahat ng sinabi ng mag-asawang yon. Aswang nga ang mag-inang Dado at Eliza. Ang mga kaluskos habang sila ay paakyat ay ang lihim na pagsunod pala ng lalaking yon sa kanila. Ang pabalik-balik at paikot-ikot na malaking ibon sa itaas ay walang iba kundi ang aswang na bitbit ng lalaki. Sinabi ni Fred ang nangyari kay Dado. Isang mapait na ngiti ang isinagot ng kausap. Sinabi nito na matatahimik na rin ang baryo sa kamay ng mga mapanlinlang na mga aswang. Kung sana daw ay nalaman nila kaagad. Sana daw ay kaagad na naagapan ng pagkamatay ng dalagang si Kayla sa baryong yon na sinasabi nitong ang mag-ina ang may gawa. Paano mo nalaman? Tanong niya sa kausap. Nalaman daw kasi nilang mag-asawa mula sa isang mabait na kapitbahay na pinaghihinalaan silang aswang at isa sa promotor ng tsismis na yon ay si Aling Eliza. Panay daw ang sabi nito ng kasinungalingan na ang tunay daw na dahilan ng pag-alis-alis nila sa gabi ay dahil sila ay aswang at naghahanap na mabibiktima. Pero wala yung katotohanan. Nagkaroon ng sariling imbestigasyon ng lalaki at minanmana ng mag-ina. Kaya pala nitong tapatan ng dalawa dahil hindi pangkaraniwang tao lang ang lalaking yon. Inilabas nito ang isang kwintas na ikinukubli ng suot nitong damit. Nalaman ni Fred na isa palang antingero ang lalaking yon at isang berdugo at mga ngatay ng aswang. Naalala din niya na may nakita siyang hawak nito na buntot pagi sa kabilang kamay. Nakiusap ang lalaking yon na anuman ang mangyari ay huwag ipaalam sa kahit na kanino ang kanyang tunay na katauhan at ang lahat ng kanyang ginawa. Dahil kailangan siya ng kanyang anak na may sakit. At naintindihan ni Fred yun. Mabilis na dumaan ang mga araw. Nasa harap na ng hukuman si Fred at nililitis na ang kanyang kaso. Ngunit nang tanungin siya ng mga kalabang abogado ay agad niyang inamin sa lahat ang katotohanan na siya nga ang pumaslang kay Dado. Hindi na nagulat ang lahat nang sabihin niyang ipinagtanggol niya ang sarili dahil sa tangkang pagpatay sa kanya ng kaibigan. Dahil sa matinding selos at sa nagawa niyang pang-aahas. Yun ang kwentong binuo nila ng babaeng pulis. Sinunod niya na sabihin ang kasinungalingang yon. Dahil walang batas sa Pilipinas ang kayang magbigay ng hustisya para sa mga taong nakakapatay ng mga aswang. Wakas!